Kabanata 5901. Matapos mag-isip ng sandali, nagsalita ulit si Harvey York. Dahil alam mo ang nangyari doon. Alam mo rin na hindi mahalaga kung may suporta ako mula sa pamilya mo o wala. Ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit tatanggapin ko ang katapatan mo? Hindi ito basurahan, tama ba? Tatanggapin mo. Si Ledger ay nakangiti ng malapad. Plano niyang ipakita ang halaga ng kanyang pamilya sa sandaling iyon. Ang Wolven Tribe at ang 4 na malalaking tribo ay maaaring mukhang makapangyarihan sa mga hangganan. Pero ito ay sa unang tingin lang. Ang 3 malalaking templo ang may pinakamalakas na background sa katotohanan. Mas tiyak, ang Aidnar Temple. Ang Border Force ang may pinakamalakas na lakas ng pakikipaglaban. Ang pinaka-misteryoso at nakakatakot na organisasyon ay walang duda, ang Evermore. Sa 3 puwersang ito, kahit na nagkaisa ka na sa mga hangganan, magiging mahirap para sa iyo na makuha ang 9-eyed beads sa seremonya. Bukod dito, batay sa impormasyon na natanggap ko mula sa aking mga pinagkukunan. Ang impormasyon mo ay kumalat na sa mga malalaking puwersang ito. Maaaring mukhang kahanga-hanga ka ngayon, ngunit makakaranas ka ng mga paghihirap sa lalong madaling panahon. Hanggat hindi ka namamatay o umalis sa hangganan, hindi titigil ang 3 puwersang ito hanggang sa mangyari iyon. Ibinaba ni Harvey ang kanyang tasa. Sinasabi mo ba lahat ng ito dahil ang pamilya mo ay may kakayahang harapin sila? Ang pamilya York ay hindi makakapasok sa Border Force. Hindi rin namin kontrolado ang mga aksyon ng Evermore. Pero, may ilang impormasyon ako tungkol sa Aidnar Temple. Ito ay dapat na maganda para sa iyo, tama ba? Mukhang interesado si Harvey. Hindi ba ang Aidnar Temple ang ulo ng 3 malalaking templo? Ano ang espesyal dito? Ngumiti si Ledger. Mayroon kang hindi alam. Ang Aidnar Temple lang ang natira sa loob ng mahigit 1,000 taon nang maitatag ang mga sekta. Kilala ang Cronan Temple at Aidnar Temple, ngunit ang Aidnar Temple ang pinakamatagal ng umiiral. Mula sa pananaw na ito, ang Aidnar Temple lang ang maaaring kumatawan sa lahat ng mga sekta. Maraming tao sa mga hangganan ang mga tagasunod ng mga sekta. Kasama ang pambihirang katayuan ng Aidnar Temple, ang katayuan nito ay ganap na hindi matitinag sa puntong ito. Hindi mo iginalang si Mr. Stephen, sinira mo ang dignidad ni Maiden Julie, pagkatapos ay niloko mo ang Aidnar Temple. Ang mga ito ay maliit na pagtatalo lamang sa Aidnar Temple. Ayon sa aking impormasyon, ipinadala na ng Great Wall ang Eyed Beads sa Aidnar Temple. Nagtatago rin ang Great Wall doon. Sa parehong oras, malamang na ginaganap din doon ang seremonya. Sabihin mo sa akin, Sir York. Hindi ba sa tingin mo na ang mga aksyong ito ay partikular na nakadirekta sa iyo? Nakangisi si Ledger. Itinuturo sa akin. Tanong agad ni Harvey York. Wala akong ginawa sa Aidnar Temple. Bakit naman nila gagawin yan? Naging seryoso ang mukha ni Ledger York. Tungkol ito sa Aidnar Temple. O mas tiyak, tungkol sa isang sinaunang alamat ng lahat ng mga sekta. Sinasabi nila na namatay ang tagapagtatag ng pinakamatandang sekta. Pero kung muling umunlad ang mga sekta at nakamit muli ang dating kaluwalhatian, magkakatawang muli ang tagapagtatag. Ang isang tulad niya ay maaari lamang magkatawang muli sa loob ng mga sekta. Itinaas ng 3 malalaking templo ang mga konsol at dalaga para sa eksaktong layuning ito. Pero, pinaghihinalaan ng mga sekta na maaaring magmula sa labas ng mga sekta ang tao. Natural na gusto nilang alisin ang tao kahit na ano ang mangyari. Kung ang 9-eyed beads ay mapupunta sa taong iyon, magiging katapusan na ng mundo. Masisira ng tuluyan ang pananampalataya. Kaya ayaw nilang makita na mapupunta sa iyong mga kamay ang mga beads. Tumawa ng malakas si Harvey. Sinasabi mo ba na sa Aidnar Temple, o mas tiyak sa lahat ng mga sekta, na ako ang maaaring magkatawang muling tagapagtatag? Talaga bang naniniwala sila? Dahan-daang tumango si Ledger. Nag-aral ako sa Aidnar Temple noon, Sir York. Isang ordinaryong disipulo lang ako, pero alam kong hindi kailanman duda ang mga tagasunod sa mga alamat. Pero hindi ko alam kung ano ang iniisip ng mga nasa itaas tungkol dito.
Hindi kailanman hahayaan ng mga sekta na maging isang tagalabas ang magkatawang muling tao. Nagkibit-balikat lang si Harvey, dahil napakahalaga sa kanila ang taong ito. Bakit hindi na lang nila ako hiniling na tumulong? Bum-ontong hininga si Ledger, may hindi ka alam. Maaaring mukhang ordinaryo ang mga sekta sa labas, pero ang kanilang kayamanan at kapangyarihan ay lampas sa maiisip ng 10 pinakamayamang pamilya. Ang kanilang lakas sa martial arts ay nasa parehong antas ng mga banal na lugar ng pagsasanay sa martial arts. Hahayaan ba ng mga puwersa tulad ng Aidnar Temple na makuha ng isang tagalabas ang kontrol? Paano kaya ito? Kung ikaw ay isang batang 3 taong gulang, malamang naiimbitahin ka ng mga sekta sa pinakamaganda at pinakamalaking paraan. Pero sa kasong ito, hindi. Ang hayop na si Welt ay malamang na isang pawn lang para subukan ka. Kung tama ako, lalabas na sa wakas ang batang Panginoon ng Aidnar Temple, si Amos Augustus. Darating ang bagyo. Mukhang interesado si Harvey. Amos Augustus. Hindi ganoon kadali ang mga bagay. Ayon sa mga alamat, 2 beses nang nagkatawang muli si Amos. Naging Great Wall siya sa bawat pagkakatawang muli. At sa kanyang buhay, magiging ganoon pa rin. Maaaring siya rin ang magiging pagkakatawang muli ng tagapagtatag. Para kay Amos, ikaw ang pinakamalaking banta sa kanyang alamat. Magiging magulo ang dulong bahagi hanggang sa mangyari ang seremonya. Nagtakip ng kanyang mga mata si Harvey York. Ang impormasyong ibinigay ni Ledger York ay tiyak na bago sa kanya. Walang paraan upang matukoy kung ang impormasyon ay tumpak, ngunit malamang na totoo ito batay sa saloobin ni Ledger. Ang mga mayayamang pamilya ay hindi ang pinakamalakas sa mga hangganan. Sa halip, natural lamang na ang mga sekta na may higit sa 1,000 taon ng kasaysayan ang maging ganito. Kung ang lahat ng sinasabi mo sa akin ay impormasyon na malalaman ko rin balang araw. Kung gayon, hindi ito sapat na patunay ng katapatan. Tumango si Ledger. Alam ko na iyon. Ngunit mayroon akong isang bagay na makapagpapatunay. Sabihin mo, ililihis natin ang kanilang atensyon. Ipinakita ni Ledger ang isang maliwanag at ambisyosong tingin. Kung papayagan mo ako, mayroon akong paraan upang isangkot ang Evermore at ang Border Force sa mga sekta. Hindi rin makakabalik si Amos sa Aidnar Temple nang walang sugat. Ano ang kailangan mo? Ang 2 beads na hawak mo ngayon. Isang pagkakataon ito upang makuha ang natitirang mga beads at ang pinakamahusay na paraan upang isangkot ang lahat. Ang natitirang 7 ay nasa mga sekta. Hindi hahayaan ng Border Force at Evermore na makuha ng mga sekta ang 2 natitirang beads. Kung ang 9-eyed beads ay mapagsasama-sama ng mga sekta, sino pa ang makakakuha ng mga beads mula sa kanila? Upang maiwasan ang pagkakatawang muli ng tagapagtatag, o upang mahulog ang Evermore. Walang sinuman sa mga puwersang ito ang mananatiling nakatayo at manunood. Ito ang pinakamahusay na paraan upang mapabagsak silang lahat. Mabilis na tumingin si Harvey kay Ledger bago siya ngumiti. Naiintindihan ko na, hindi ka narito upang ipakita sa akin ang anuman. Nandito ka para sa isang bagay na mayroon ako. Ikaw at ang sekta sa likod mo ay nais na maglaban ang Border Force at Evermore sa pamamagitan ng aking mga beads. Walang sapat na tiwala ang Aidnar Temple upang labanan ang parehong puwersa ng sabay-sabay. Kailangan din ng mga tao mo ng sapat na dahilan upang magdulot ng labanan sa pagitan ng mga puwersang iyon. Dahil ayaw ng Aidnar Temple na akitin ang kaaway gamit ang sarili nitong eyed beads, dumating ka sa akin. Hindi masama. Talagang hindi masama. Dahan-dahan ibinaba ni Harvey ang kanyang tasa bago ipinakita ang isang malalim na tingin. Uminit ang mga mata ni Ledger. Hindi niya inaasahang kayang ganap na ilantad ni Harvey ang kanyang layunin. Mali ka, Sir York. Sinasabi ko ang lahat ng ito para sa iyong kapakanan. Tumayo si Harvey at tumingin sa dagat ng mga ulap na may nagkotikip na mga bisig. Hahatulan ang isang tao sa kanyang mga salita, hindi sa kanyang mga aksyon. Kung talagang nais mong ipakita ang iyong katapatan, huminto ka na sa walang kwentang usapan. Binibigyan kita ng 3 araw. Umaasa akong makakapagpakita ka ng iba pang bagay bukod sa mga kalokohan na sinasabi mo.
Bibigyan kita ng pagkakataon kung magagawa mo iyon. Ngunit kung hindi, pasensya na. Wala ng pamilya York sa dulong bahagi pagkatapos nito. Nagiging malinaw ba ako? Nanginginig si Ledger bago siya tumayo. Dahan-dahan siyang bumaw at umalis pagkatapos ng paggalang kay Harvey. Tumingin si Roman Klein nang may pagdududa matapos makita si Ledger York na umalis. Ano ang dahilan ng pagpunta niya rito? Talaga bang may mga nakatagong motibo siya? Kahit na binanggit niya ang isang malaking lihim mula sa kanyang sekta. Isa kang kilalang tao, ngunit hindi mo naisip ang mga layunin ng matandang lobo. Sinubukan niyang sabihin sa akin ang lahat ng iyon bilang patunay ng katapatan. Ngunit alam niya na sa sandaling magpakita si Amos sa publiko, matututuhan ko ang lahat ng iyon sa pinakamaikling panahon. Sa gayoy hindi siya mawawala ng anuman sa pagbubulver ng lahat ng impormasyong iyon kapalit ng aking tiwala. Bukod dito, sinabi niyang kailangan niya ang aking eye beads upang magdulot ng labanan sa pagitan ng Border Force at Evermore. Gaano katotoo ang sinasabi niya? Marahil kalahati nito, sagot ni Romana. Hindi man lang kahit kaunti. Tinitiyak ko kung ibibigay ko sa kanya ang one-eyed bead at ang nine-eyed bead. Ang lahat ng 9 na beads ay mapagsasama-sama sa loob lamang ng kalahating oras. Hindi na kailangang magpakita si Amos. Sa wakas, magiging kumpleto na ang kapalaran ng mga sekta. Nagmumukhang naguguluhan si Romana. Hindi ba't labis na labag ito sa iyo? Umiling si Harvey. Ginawa na nila iyon. Sa sandaling dumating si Welt para sa akin. Ano ang pinagkaiba? Bukod dito, kung makumplito niya ang kanyang misyon, ang mga benepisyo niya ay tiyak na lampas sa kanyang pinapangarap. Sa wakas, nakausap ni Romana ang kanyang sarili bago niya kinagat ang kanyang mga ngipin. Ang matandang lobo, paano siya naglakas loob na magpanggap na tapat sa iyo? Talagang dumating siya rito upang lokohin ka. Wawasakin ko ang pamilyang iyon ngayon din. Ano ang pagmamadali? Binigyan ko siya ng 3 araw upang ipakita ang kanyang patunay ng katapatan, di ba? Kung hindi niya magagawa, magkakaroon tayo ng wastong dahilan upang gawin iyon. Kung wawasakin natin sila ngayon, magiging masama tayong tao na nang aabuso sa pamilya York. Ngunit paano kung talagang nagpakita siya ng anuman? Kung gayon, malamang na siya ay labag sa mga sekta dahil doon. Ano ngayon kung ibigay ko sa kanya ang mga beads pagkatapos noon? Bumantong hininga si Harvey habang umiinom ng kanyang tsaa. Nakakalungkot. Akala niya na naisip na niyang lahat. Hindi siya gagawa ng ganoong bagay. Kung siya ay tapat sa simula pa lang, hindi siya maghihintay sa labas ng villa ng 3 oras bago pinindot ang doorbell. Gagawin niya ang lahat upang humingi ng tawad. At si Welt ay patay na sana ngayon. Bahagyang tumango si Romana bago siya tumingin kay Harvey na may pagkabigla. Sa wakas ay naunawaan niya na nakita na ni Harvey ang mga intensyon ni Ledger. Kahit na ganoon, wala siyang pagpipilian kundi lumaban sa lahat ng mga sekta. Kabanata 5905. Pagkalipas ng ilang sandali, sa harap ng No. 1 Villa, naupo si Ledger York sa likurang upuan ng Rolls-Royce Phantom habang masigasig na nakatingin sa pintuan. Dapat na ba tayong umalis ngayon? O dapat ba nating dalhin ang batang Panginoon kasama natin? Tanong ng butler sa kanyang tabi ng may paggalang. Patuloy na nagbago ang ekspresyon ni Ledger sa loob ng mahabang sandali. Kailangan nating magpanggap, ngunit dahil wala ng paraan upang ipagpatuloy ang palabas. Walang saysay ang lahat, sabihin kay Welt na pumunta sa Aidnar Temple at iulat ang lahat ng nangyari. Kasabay nito, sabihin sa batang Panginoon, na nagawa ng pamilya York ang kanilang makakaya. Agad na nagmukhang mas matanda si Ledger matapos sabihin ang mga salitang iyon. Kung siya ay may pagpipilian, nais niyang umiwas sa sitwasyon. Sa kanyang mga mata, ang mga sekta na may malalim na kasaysayan at ang hindi maunawaan na tao na kausap niya ay mga nilalang na hindi kayang lampasan. Kaya nilang durugan ang pamilya York kung nais nila. Nakakalungkot, wala talagang pagpipilian si Ledger. Under the peak of Scuba Mountains. Tinawag itong Seasons Peak. Ang tanawin ay patuloy na nag-iiba depende sa tanaw mula sa ibaba hanggang sa tuktok ng bundok.
Ang bundok ay nakatago sa ilalim ng mga ulap. Sa paanan ng bundok, nakaupo si Welt York sa isang futon sa loob ng guest hall habang nakatingin sa pasukan. Ang kanyang mga kamay ay nakabitin mula sa kanyang mga balikat. Ang kanyang paghinga ay mahina na parang siya ay isang may sakit na nakahiwalay sa lipunan. Isang hindi maipaliwanag na damdamin ng pananibik ang umusbong sa kanya. Hindi na ipaglaban sa kanya ng pamilya York ang katarungan. Ngunit may isang tao na makakagawa nito. Crack! Isang mahina ngunit malinaw na tunog ng pag-ungol ng mga bato ang umabot sa kanyang pandinig. Agad na tumayo si Welt matapos marinig ang tunog na iyon. 3 lalaki at 2 babae ang makikita sa pasukan. Ang mga lalaki ay nagpakita ng kalmado ngunit dignidad na aura ng mga tao sa mataas na antas, habang ang mga babae ay tila elegante at maramdamin. Mahalaga ring banggitin ang kanilang kasuotan. Mukhang ordinaryo sila nang walang anumang tatak na nakalagay sa kanila. Ngunit ang mga tao na may matalas na mata ay makikita kung gaano nga sila kahalaga. Ang mga karaniwang tao ay hindi kayang bumili kahit isang piraso ng damit. Pagkatapos ng lahat, ang mga legendary Blizzard Silkworms ang ginamit upang habiin ang mga damit na iyon. 3 puwersang bantay na nakasuot ng itim na suit ang sumunod sa likod ng 5 tao. Ang kanilang mga kalbo na ulo ay nakataas na may maliwanag na tingin. Mukhang sila ay mga monghe ng Aidnar Temple. Ngunit kahit na sila ay mga nakakatakot na tao, ang aura ng lalaking nasa gitna ay labis na kapansin-pansin. Ang lalaki ay medyo gwapo na may payat na katawan. Naglalaro siya ng isang gintong estatwa sa kanyang kamay habang casual na tumitingin sa paligid, tila kayang makita ang buong mundo. Sa proseso, mabilis na natamba si Welt patungo sa unahan, halos bumagsak ang kanyang mga tuhod sa lupa. Batang Panginoon, lahat, kamusta? Isang karangalan na makita kayong lahat dito. Matagal ka na palang hindi nakakalabas, ano? Aba, nababagay ba sa iyo ang lugar na ito? Ipinakita ni Welt York ang isang mapagpakumbabang tingin, na parabang isang biyaya na ang batang Panginoon ay tumingin sa kanya. Ang 2 magagandang babae sa tabi ng batang Panginoon ay sumulyap sa paligid bago ipakita ang lubos na pagkawalang galang. Malinaw na, matapos mamuhay sa isang palaging paraiso, ang lahat sa totoong mundo ay tila lubhang marumi. Ang 2 lalaki, na tila mga tagapagtanggol ng batang Panginoon, ay tumawa ng malamig, at nakatingin kay Welt na parabang siya ay isang maliit na langgam. Ang batang Panginoon, si Amos Augustus, ay sumulyap sa malayong distrito ng mga hangganan, pagkatapos ay bumantong hininga. Bakit ko pa kailangang pumunta sa isang bagay na ito? Ang mga tauhan ay nagiging mas at mas walang silbi. Pagkatapos, tinitigan ni Amos si Welt. Hindi ka ba medyo may kakayahan sa buong Aidnar Temple? Paano ka napuruhan at naputol ang iyong mga braso ng ganito? Agad na nanginginig si Welt bago kinagat ang kanyang mga ngipin. May hindi mo alam, batang Panginoon. Isang makapangyarihang tao ang kamakailan lamang na dumating sa mga hangganan. Hindi lamang siya may lakas na katumbas ng isang God of War, mayroon din siyang hindi maunawaan na background. Sinasabi na ang kanyang impluwensya ay malawak din. Napuruhan ako ng taong iyon. At sinira niya rin ang aking mga kamay. Sinasabi na ang one-eyed bead at ang nine-eyed bead ay nasa kanya rin. Hindi ko makuha ang 2 beads para sa iyo. Tatanggapin ko ang anumang parusa para dito. Pinag-uusapan ba niya ang taong nasa mga dokumento na nakita ko kahapon, Serval? Tama, sagot ni Serval. Bahala ka na. Gusto kong makita ang mga beads sa lalong madaling panahon. Mabaho ang lugar na ito. Naglakad si Amos palapit. Yumuko si Serval. Batang Panginoon, bukod sa pakikitungo kay Harvey York. May isa pang dahilan kung bakit tayo narito ngayon. Kailangan nating mag-ingat sa Border Force at Evermore. Pakiusap, magpahinga muna sa guest hall. Maaari kang magpatuloy pagkatapos nating harapin ang mga hindi kinakailangang problema sa mga hangganan. Sinasaway mo ba ako ngayon? Tanong ni Amos nang walang pakialam, hindi man lang tumingin kay Serval. Ngunit, ang kanyang mga salita ay sapat na upang magdulot ng panginginig sa katawan ni Serval sa kabila ng pagiging isang malakas na tao.
Mabilis niyang inihulog ang kanyang mga tuhod sa lupa. Hindi ko gagawin. Patawarin mo ako. Tumawa si Amos. Hindi siya galit. Alam kong nag-aalala ka sa aking kaligtasan. Natatakot kang huminga ng maruming hangin pagkatapos lumabas dito. Ngunit dahil ito ay tadhana, hindi ko alintana ang paglalakad-lakad. Hindi mahalaga kung ito ay tungkol kay Harvey o iba pa. Kailangan nilang matuto. Ituturo natin sa kanila kung ano ang mangyayari kapag sinubukan nilang kunin ang ating mga banal na kayamanan. Ipapakita natin sa kanila na hindi pinahihintulutan ng mga sekta ang anumang kahihiyan. Si Amos ay mukhang kalmado, na para bang ang buong mga hangganan ay kanyang nasasakupan. Sa ikalawang araw ng pagdating ni Amos Augustus, nakasakay si Harvey York sa likod ng isang Rolls-Royce habang papunta sa Royal Clubhouse. Sinabi ni Ledger York kay Harvey na naghanda siya ng isang bagay upang patunayan ang kanyang katapatan at nais niyang makita ito ni Harvey mismo. Hindi alam ni Harvey kung ano ang inihanda ni Ledger, ngunit hindi naman siya nag-atubiling silipin ito. Pagkatapos umalis mula sa No. 1 Villa, sinabi ni Harvey kay Romana na magpadala ng ilang tao upang protektahan si Harlan Higgs at ang kanyang pamilya. Hindi na siya kailangang mag-alala tungkol sa maraming tao sa paligid, kasama na si Mandy Zimmer. Nagpadala siya kay Harvey ng text noong nakaraang gabi, sinasabi na pupunta siya sa Walls Inn sa gabi matapos makipagkita sa isang mahalagang bisita. Nag-isip si Harvey sa sitwasyon sandali, iniisip na maaari siyang kumain kasama si Mandy at samahan siya matapos makipagkita kay Ledger. Noong bandang tanghali, nakarating si Harvey sa Royal Clubhouse. Sinasabing ang lugar na ito ay dinisenyo batay sa isang aktwal na Royal Garden. Kahit sa mga dulong bahagi, ito ay isang kaakit-akit na lugar. Ang paglalakad sa paligid ng lugar ay magbibigay sa sinuman ng pakiramdam na sila ay nasa paraiso. Nakapikit si Harvey sa isang gubat na hindi kalayuan nang lumabas siya sa kotse. Naramdaman niya ang isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagpatay. Ngunit agad ding nawala ang pakiramdam na iyon na parang hindi ito nandoon sa simula pa. Kasabay nito, isang lalaking puno ng puting buhok sa isang robe ang tumakbo papunta kay Harvey nang makita siya. "Nandito ka na, Ginoong York." Sigaw ng lalaki nang may paggalang. "Ito ang pinakamalaking karangalan ko na makakain kasama ka." Walang iba kundi si Ledger mismo ang tao. Ngumiti si Harvey. "Sobrang bait mo, Master Ledger. Natutuwa akong nandito. Umaasa akong hindi mo ako bibiguin." "Hindi ka mabibigo. Sisiguraduhin kong masisiyahan ka." Sinampal ni Ledger ang kanyang dibdib habang ginagawa ang pangako. "Sa katunayan, baka sirain mo ang pamilya York kung hindi ko ipakita ang aking patunay ng katapatan. Kahit gaano ako kaprangka, wala akong balak fretuhin itong biro, di ba? Mabuti na lang kung ganun." Dinala ni Ledger si Harvey sa pangunahing looban habang nagkukwentuhan sila. Ang lugar ay ganap na nakaayos. Ang lahat ay natural na handang tanggapin si Harvey. Pati ang mahabang mesa ay puno ng mga eksotik na sariwang prutas. Matapos ipakita kay Harvey ang kanyang upuan, nagpakita si Ledger ng taos-pusong ekspresyon nang sabihin niyang umalis ang kanyang mga kasamahan. Pagkatapos, tinusok niya ang isang honeydew gamit ang toothpick bago inaalok ito kay Harvey. Ngumiti si Harvey nang hindi ito kinuha. "Ang galing ng pampagana, Master Ledger. Umaasa akong kasing ganda ng pangunahing palabas ito." Siyempre, sumabog sa tawa si Ledger bago inilabas ang isang malabong larawan mula sa kanyang sobre sa harap ni Harvey. "Pakiusap, tingnan mo. Ito ang guest hall ng Aidnar Temple. Ang lalaking ito ay si Amos Augustus. Kakadating lang niya sa dulong bahagi kahapon." Casual na tiningnan ni Harvey York ang larawan. "Ikaw ba ang nagpili sa kanya? O ikaw ba ang pumatay sa kanya?" Tungkol doon, napahinto si Ledger York nang hindi komportable. "Nagbibiro ka ba, Ginoong York?" Bukod kay Amos, kahit ang mga tagapagtanggol sa kanyang tabi ay mga Diyos ng digmaan. Ang mga dalaga na nagsisilbi sa kanya ay hindi rin matatawaran. Bukod doon, nagdala pa siya ng 36 na tanso ng Aidnar Temple.
Sinasabi na ang kanilang exorcism formation ay madaling makapag-aalis ng anumang Diyos ng digmaan. Hindi ko lang kayang labanan ang mga taong tulad nila, Ginoong York. Kahit na gawin ng pamilya York ang kanilang makakaya, hindi man lang namin sila masasaktan, at lalong hindi namin sila malalapitan. Huminga ng malalim si Harvey. Hindi mo ba sinasabi sa akin na ang impormasyong ito ang iyong tinatawag na patunay ng katapatan ngayon, di ba? Bakit hindi naman? Mukhang determinado si Ledger. Dapat mong malaman na ang isang kilalang tao tulad ni Amos ay lubos na malihim. Ang mga taong kanyang dinadala at ang kanilang lakas ay mga top secret din. Nabubuhay tayo sa panahon ng impormasyon. Sa sapat na impormasyon, maaari kang tumayo sa gitna ng paparating na kaguluhan. Kung hindi ito patunay ng katapatan, ano pa? Sinampal ni Ledger ang kanyang dibdib, na para bang ginagawa na niya ang lahat upang tulungan si Harvey. Kumunot ang noo ni Harvey. Medyo sobra-sobra si Ledger, pero tama siya sa isang bagay. Malalaman ni Harvey ang kanyang mga kaaway gamit ang tumpak na impormasyon. Sa isa pang pananaw, imposible para sa pamilya York na patayin si Amos. Pagkatapos ng lahat, base sa lakas ni Amos, kahit na ang isang Diyos ng digmaan ay hindi makakagawa ng ganoong gawa. Kinuha ni Harvey ang hanido at kumain ng isang kagat. Tatanggapin ko ito. Sa kabilang banda, halos hindi ko ito itinuturing na patunay ng katapatan. Kailangan kong gawin mo ang isang bagay pa. Biglang tumayo si Ledger mula sa kanyang upuan. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Kahit na gusto mo akong ipagsapalaran ng aking buhay, kahit na hilingin mong patayin ang sinuman. Tatuparin ko ang aking misyon. Ano man ang kailangan. Tumango si Harvey. Hindi na kailangang ipagsapalaran ang iyong buhay. Ayaw kong patayin mo rin ang sinuman. Ang kailangan ko lang ay isang bagay. Isulat mo ang lahat ng sinabi mo sa isang liham. Ilagay ang iyong thumbprint sa liham, lagdaan ito, at magpadala ng kopya sa Border Force at Evermore. Kung gagawin mo, pagkatapos, makikilala ko ang iyong katapatan. Nagbago ang ekspresyon ni Ledger bago nagngalit ang kanyang ngipin. Tama. Gagawin ko ang sinabi mo. Bam! Habang handa ng sumumpa ng katapatan si Ledger, binuksan ang pinto bago nahulog ang isang tao sa silid. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kusang tumingin si Harvey York sa gilid at nakita ang isang napakagandang babae. Kahit isang hibla lang ng kanyang eleganteng buhok ay sapat na para mapabagsak ang mga buong bansa. Ang kanyang mga damit ay lubos na gusot na parang hinilalang bago. Pati ang kanyang itim na medyas ay may mga butas. Ang kanyang mukha ay nagpapakita lamang ng matinding takot. Mandy, agad nagbago ang ekspresyon ni Harvey bago pa man niya malaman kung bakit naroon si Mandy Zimmer. Habang akmang bubuhatin niya si Mandy mula sa lupa, isang dosenang figure ang lumitaw sa pintuan. Ang tao sa unahan ay nakasabit ang mga kamay mula sa kanyang leeg, ngunit ang kanyang pananalita ay malakas ngunit lubhang mayabang. Umalis ka na sa lugar na ito ngayon. Ang lugar na ito ay akin. Wealth York. Nanigas si Ledger York bago nahulog sa lupa ang tasa sa kanyang kamay. Mandy. Mabilis na sumugod si Harvey pasulong bago binuhat si Mandy. Ano ang nangyari? Tanong niya ng tahimik. Inilagay niya ang kanyang kamay sa pulso ni Mandy bago nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi lang nalason si Mandy. May sumpa rin siya. Ang alamat na sumpa ng aranad. Sinasabi na ang mga taong nasa ilalim ng sumpa ay magiging laruan ng gumagamit. Nanginginig ang katawan ni Mandy nang buhatin siya. Mahina siya, ngunit may enerhiya pa ring dumadaloy sa loob niya. Ang kanyang kalooban lang ang nagpagalaw sa kanya para tumayo ulit. Agad siyang nakahinga ng maluwag nang makita ang mukha ni Harvey. Agad siyang bumagsak sa mga bisig ni Harvey. Bakit ka nandito, Harvey? Tumigil ka sa pagsasalita. Hayaan mong alisin ko ang sumpa mo. Kumunot ang noo ni Harvey nang selyuhan niya ang ilang lugar sa paligid ng dibdib ni Mandy. Kasabay nito, tinusok niya ang ugat ni Mandy. Pinilit na lumabas ang isang daloy ng kulay rosas na dugo, org.
Agad na sumangaw ang dugo bago nagkalat ang isang mabangong amoy sa hangin. Mabilis na kinaway ni Harvey ang kanyang kamay, na pinapalayo ang amoy bago ito lumapit. Hey! Anong kawili-wili? Iniisip ba ng mga tao na maaari silang tumanggi sa akin sa panahong ito? Itinaas ni Welt ang kanyang ulo habang naglalakad siya sa looban ng kanyang mga braso na nakakross. Bakit ka nag-aalinlangan, Miss Zimmer? Si Stinger ay isang kilalang tao sa lahat ng mga sekta. Napakahusay niyang makipag-ugnayan sa lahat. Dahil interesado siya sa iyo, dapat kang makipag-ugnayan sa kanya. Ito rin ay isang magandang pagkakataon para sa iyo. Hindi ka lang tumanggi, nagtangka ka pang tumakas. Hindi mo kami nirerespeto. Gusto mong makipagtulungan sa amin, pero ganito ka kabastos. Nagbibiro ka ba? Ang mahinang ngiti ni Welt ay lumitaw sa paningin ni Harvey. Naisip ni Harvey na pili na siya, ngunit tila nasa mataas na espiritu siya, na parang halos nakarecover na siya. Mukhang hindi siya nasaktan kung hindi dahil sa plaster sa kanyang mga braso. Sa likod niya, isang kalbong lalaki na may matangkad na dilaw na kamiseta at kakaibang maputlang ekspresyon ang lumapit na nakakrus ang mga braso. Kabanata 5910. Ang kanyang mukha ay mapotla, ngunit ang nakakatakot na aura niya ay tila kayang talunin ang sinumang kalaban. Tanging mga makapangyarihang individual lamang ang makakayanan ng ganitong malakas na aura. Naabala ka ba? Tumayo si Ledger York, sinusubukang ayusin ang sitwasyon. Hindi mo ba alam na nakabok ang lugar na ito? Kung paano ka naglalakas loob na magyabang sa harap ko? Gusto mo bang mamatay o ano? Ulol. Agad na sinipan ni Welt York si Ledger sa lupa. Akala mo ba ikaw ang may kontrol sa loob ng pamilya? Nagbago na ang panahon. Kung hindi ka aalis dito ngayon, ako ang papatay sa iyo. Ulol ka. Talagang ulol ka. Sumabog si Ledger sa galit. Paano ka naglalakas loob na hindi sa akin rumspeto kahit na ikaw ay kabilang sa pamilya? Ako ang iyong nakatatanda. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Mabilis na sinipan ni Welt si Ledger sa lupa. Kung nandito ang aking ama, wala akong pakialam. Walang sino man ang pinapayagang pigilan si Stinger sa paggawa ng kanyang negosyo. Malinaw na alam ni Stinger kung sino sina Welt at Ledger. Nagtaka siyang tumingin kay Ledger bago siya ngumiti. Matapos ang lahat, siya ay isang matandang ulol ng pamilya York. Wala siyang interes sa isang lalaki na tulad niya. Ngunit mabilis niyang inilipat ang kanyang tingin kay Mandy sa mga bisig ni Harvey. Ito ang kanyang unang pagkakataon na makita siya, ngunit alam niyang mayroon siyang napakagandang katawan. Naniniwala siyang ang pagtulog sa kanya ay magpapataas ng kanyang lakas ng labis. Punong-puno siya ng sigla. Hindi niya akalain na makakasalubong siya ng ganitong bihirang kayamanan pagkatapos niyang magpakita sa publiko hindi pa nagtagal. Sapat na, ikaw matandang ulol. Huwag subukang pigilan akong gawin ang aking negosyo. Kung hindi dahil sa bihirang pil na ibinigay sa akin ni Stinger, hindi sana ako nakarecover sa unang pagkakataon. Kapag natapos na siya sa kanyang pagsasanay, ako rin ang makikinabang sa kanya. Siguro noon, madadagdagan ko rin ang aking lakas. Pinasadahan ni Welt ang mukha ni Ledger bago pumasok sa looban. Siyempre, wala siyang pakialam kay Ledger. Nakapagpili na ako sa iyo noon. Kaya kung gawin ulit ito. Isang malamig na tinig ang narinig. Lumuhad ka bilang paghingi ng tawad kung ako sa iyo. Baka makakuha ka ng isa pang pagkakataon para makaligtas kung gagawin mo. Bahagyang tinapakan ni Harvey ang lupa. Isang malakas na pagsabog ang narinig ng ilang mga debris mula sa lupa ay tumama sa mga tuhod ni Welt. Sumigaw si Welt sa sakit nang hindi niya maiwasang lumuhad sa lupa. Ang simpleng galaw ay sapat na upang magulat ang lahat sa paligid. Ilang tao na sumunod kay Welt ay nagulat. Hindi nila inasahan na gagawa si Harvey ng ganitong bagay. Ito ang Young Master Welt. Pumunta rin siya dito sa ngalan ni Stinger. Sino si Stinger? Siya ang pinagkakatiwalaang tauhan ni Young Master Amos. Ang lumaban sa kanya ay nangangahulugang pagkontra kay Young Master Amos.